God is good all the time. Alakpakan po muli natin ang Panginoon. Alam nyo mga minamahal na kapatid, itong ating binasa ay tinatawag na multiplication of bread o yung pagpaparami ni Jesus ng tinapay, yung milagro niya na hindi malimot-limutan ng mga tao. Kaya isang katibayan, mga minamahal na kapatid, itong kasaysayan na ito, itong istoryang ito, yung episode na ito sa buhay ni Jesus, alam niyo po ba, 4 na beses natala sa Biblia, meron pang panglima, no? 4 na beses. So sa bawat ebanghelyo, ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni San Marcos, ebanghelyo ni Lucas at Juan, present itong istoryang ito. Ibig sabihin, kapag present ang istorya palagi sa Biblia, ibig sabihin niyan, mga minamahal na kapatid, ay malapit na malapit sa puso ng mga tao. Ibig sabihin, ikinukwento palagi, kahit wala pang Biblia, na yung nangyaring iyon, no? Kahit hindi pa naisulat, laging ikinukwento ng mga Kristiyano, ikinukwento sa kanilang mga anak na si Jesus ay nagparami ng tinapay, na si Jesus ay nagmilagro. Napakalapit. Pero alam niyo po ba ang isang layunin kung bakit isinulat ito sa 4 na ebanghelyo? Alam niyo po ba? Para hindi mawala ang tunay na dahilan. Merong pinakamalalim na dahilan kung bakit gustong ipamana itong istoryang ito sa mga susunod na henerasyon at makarating sa atin. Ano yung gustong ipaabot? Hindi lang ito yung basta milagro ng tinapay, pagdami ng tinapay, ng mga tao ay nakakain, tuwang-tuwa at nagpiesta sila. Parang sinasabi nila na talagang itong si Jesus ay Panginoon at Diyos. Hindi kasi yun ang layunin. Ang layunin, naawa si Jesus sa mga tao. Kaya siya nagmilagro ng tinapay. Pangalawa at unang layunin nito ay sisimulan niya ang isang pagpapahiwatig na mayroong isang kagutuman sa tao na hindi matitighaw, na hindi mapapahupa ng pagkain, na hindi masasatisfied, hindi makukontento ang mga tao sa pagkain, sa kayamanan, o sa anumang sarap ng buhay, o sa anumang nagpapasaya sa kanila sa daigdig na ito. Meron talagang kagutuman na maibibigay lamang ni Jesus ang sagot. Maibibigay lamang ni Jesus para hindi magutom ang tao. Okay? Kasi ang tao, kain ng kain, di ba? Ang tao ay pasarap ng pasarap sa buhay. Ang tao ay gustong siya ay maging kilalang kilala sa daigdig na ito. Kaya itong si Jesus, sinabi niya, umalis tayo dito kasi gagawin siyang hari. Dahil ang nakikita niya sa mga tao, ang nakikita niya, kaya siya gagawing hari dahil sa tinapay, dahil sa pagkain, dahil wala nang gutom kay Jesus kung siya ang magiging hari. Parang political leader, di ba? Political leader. Kaya kung mapapansin mo yung mga tao ngayon, sa pagkaraan ng baha, naghahanap sa mayor, naghahanap sa kapitan ng ayuda, di ba? Kita mo. So, naghahanap kung kani-kanino, ayuda. Parang nakatatak na sa isip natin
na kapag may kagutuman, ayuda. Kapag may kagutuman, kapag may nangyari, ang sagot ay pagkain. Ang sagot ay tulong na material na bagay. Si Jesus, tinakbuhan niya yun. Gagawin siyang hari, may pagkaengot. Si Jesus, gagawin siyang hari, ayaw niya. Diba? Gagawin siyang superstar, ayaw niya. Para siyang hindi naghahanap ng papuri. Diba? Dapat ang tao naghahanap ng papuri. Pero kapag tinanggap niya yon, mawawala yung pinaka-essence ng istorya. Ang pinaka-essence ng istorya ay gustong sabihin niya, merong gutom na ako lang makakatighaw. Ako lang ang makakapag-alis ng gutom na yun. Alam niyo, merong isang istorya itong si Fellini. Kilala niyo ba si Fellini? Isang director ng isang sine. Nung bata pa ako, mga 1980s pa yata ito. Sa inyo iba, hindi pa buhay. Director siya, sikat siya, si Fellini. So, alam niyo, gumawa siya ng isang sine na ang title ay La Dolce Vita. Ano yung dolce? La, ang, dolce. Ibig sabihin ng dolce, matamis, masarap. Vita, life, ang masarap na buhay. La Dolce Vita. So, si Steiner, ang artista, yung character. Okay? Itong si Steiner ay isang magaling na professor. Nakatira siya sa isang malapalasyong bahay. Kaya nga Dolce Vita, meron siyang mga sasakyan, meron siyang magagarang mga gardens, no? And then, ang ganda ng kanyang mga library, kasi noon, kayamanan, ang libro, talaga, lagi siyang nagbabasa. And then, meron siyang mga television, meron siyang, lahat ay sa kanya. Yung prestige ay nasa kanya lahat. Isa siyang professor at kinikilala sa larangan ng education. So talagang, ang gara-gara ng buhay, yung mga bata, yung mga anak niya, hala, ang saya-saya. Pero isang araw, iniwan siya ng kanyang asawa, nagpunta sa palengke upang mamili. Pagdating ng asawa, nakita niya patay yung dalawang bata. Pinatay ni Steiner ng ama. No? Pinatay. Nagpakamatay din si Steiner, yung character. Alam nyo, ang gustong sabihin ni Fellini, yung director, itong si Steiner, kumpleto na ang kanyang buhay. Masaya na siya. Pero merong isang kagutuman na bumabagabag sa kanya na nakaapekto ng kanyang pag-iisip. No? Isang kagutuman, isang kalungkutan na hindi niya malaman kung saan niya kukunin ang sagot sa kagutuman na yon. At nakita niya ang kanyang anak, sabi niya, ayokong maranasan ng aking anak ang ganitong kalungkutan na bumabalot sa akin. Wala nang sagot, nasa akin na ang lahat. Ayun, kaya pinatay niya ang kanyang anak. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang kalungkutan na iyon. Alam niyo, magmula noon, mga minamahal na kapatid, ang dami na nagpapakamatay sa Italy. Na mali yung pagkaintindi nila sa film. Ang akala nila,
Pag may problema, mayroong pagkukulang, may kulang, ang makakasagot lamang ay yung material na bagay. Kaya hindi na masasagot. Hindi na masasagot ng pera. Hindi na masasagot ng kalusugan mo ng magandang doctor ang iyong sakit. Totoo yan, maaaring hindi. Yun yung naiisip nila. Kaya, halika na, mga anak, sakay na sa kotse. Pag sinakay niya sa kotse ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, ibabangga na lamang ito. O kaya iuhulog sa bangin, magpapakamatay pamilya. At yan nakalagay sa sulat, sumusulat sila bago magpakamatay, at ang sinasabi nila, napakahirap ng mabuhay sa lipunang ito. Hindi na kaya maibigay ng lipunan ang aking kaligayahan, ang aking hinahangad na sarap ng buhay. Mali yung pagkaintindi, ano? Ang gusto ni Fellini, yung director, gusto niyang ma-distinguish ng tao na mayroong gutom na hindi masasagot ng material na bagay, ng kaibigan, ng fame, ng pagiging sikat, ng mga success mo sa iyong buhay. Pag hinanap mo ng hinanap doon, lalo ka lang magiging matakaw, lalo ka lang magiging gutom. Nanyo? Eh anong sagot ni Jesus? Merong tatlong sagot dito, hindi lang si Jesus. Pero ididiin ko yung sagot ni Jesus. Una, sagot ni Felipe, wala po tayong tinapay. Wala na tayong magagawa. Miski 300 denaryo ang ating pera, sweldo ng 3 buwan, hindi po makakakain kahit kaunti ang mga tao. Ibig sabihin kay Felipe, walang sagot. Ay, nakarating na ba tayo dyan? Walang sagot sa buhay natin. Meron dyan, iba, nagpakamatay, walang sagot. Di ba? O habang bumabaha, nakikita mo, tumataas yung tubig. Anong sinisigaw mo? Kagawad! Tulong! Kapitan! Tulong! Di ba? O di, buti kung may re-rescue ka pa. Eh, nasa ikalawang palapag na yung tubig, tsaka ka sisigaw. Kailangan siguro, bago ka sumigaw ng ganon, eh, yung tubig naman siguro, hanggang ano pa lang, hanggang baywang pa lang. Eh, sisigaw ka, pati ang kapitan, pati ang kagawad, malulunod. Pati ang mga barangay captain, kung wala nang magagawa. Di ba? Meron ako nakita sa FB na ganyan. Kung kailan, nandun na sa bubong, lumalampas na. Oh, rescue, rescue! Eh, yung mangre-rescue, kanina umaga pa lang, sumisigaw na. Sinong gusto magpa-rescue? Minsan kung kailan lunod na tayo, tsaka pa lamang tayo sisigaw ng tulong. Di ba? So, yung isang nakita ko. So, ano yung gustong sabihin pa? Yes, una, sumigaw ka naman ng tulong. Yung humingi ka ng tulong na kaya pa. Hindi yung desperado ka na. So, para yung mga tao, tingnan mo si Jesus, sinikap niya na tulungan ng mga tao. Kaya sinabi kay Felipe, meron ba tayong makakain dyan? Meron bang tinapay? Si Felipe, sabi niya, wala na talaga tayong magagawa. Ano naman yung sinabi ni Andrew? Meron pong
5 tinapay dito at 2 isda. So, ibig sabihin, merong pag-asa. Hindi po ba? Pero anong sinagot ni Jesus? Tinapay ba? Oo, dumami ang tinapay. Dumami ang isda. Pero anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya ang isang simbolo na napaka-importante. Ano yung simbolong ito? Kinuha niya yung tinapay, itinaas niya. Saan nyo makikita? Sa misa, kinuha ang tinapay, kaya nga kayo naghahandog dito, kinukuha yung handog, at pagkatapos, ibinibili ng ostia, itinataas, hinahati, at ipinamamahagi. So, ibig sabihin, ang itinugon ni Jesus sa kawalan ni Philip, wala na tayong magagawa. Sa kakauntian, sa scarcity, sa kahirapan, sa kadelikaduhan ng ating buhay. Anong sinagot ni Andres? Meron pong kaunti dito. And then, anong sinagot ng Panginoon? Ang banal na Eucharistia. Diba? Ang banal na Eucharistia. Sapagkat alam ni Jesus na hindi talaga gutom ang mga tao. Tayo sumisigaw minsan o karamihan, kagawad, mayor, kapitan, sumisigaw tayo kagad, gutom, di ba? Sumisigaw kagad tayo ng tulong, pagkain. Sa palagay ninyo, yun ang sagot. Bigyan man tayo ng tigpa 5 pesos ni Mayor, baka kulang. Lahat ng tao, bigyan man tayo ng tigpa 100, baka kulang. Ano yung nakita niyo natin dito? Pinukaw ni Jesus ang pagkakaisa, ang solidarity, ang pagkakapatiran. Kaya nakita ninyo yung pagtutulungan ng panahon ng baha. Di ba? Ano yung pagtutulungan? Magkakapit bahay. Kahit hindi alam sa barangay, nagtutulungan. Di ba? Yun yung pinukaw ni Jesus. Sabi ganun, mukha naman yatang walang milagro dito. Sabing ganun, mukhang walang milagro. Kasi mukhang napukaw lang yung mga tao kasi may baon ng pagkain. Nilabas nila yung kanilang pagkain. Yan ang sabi ng isang tao na nagsuri dito. Katulad ng mga Pilipino, katulad ng EDSA, abay, ang dami-daming pagkain ng EDSA, parang nagpipiesta sila sa EDSA, ang dami-daming pagkain, bumabaha ng pagkain. Yung iba ay nagtutulungan, nagluluto kung saan-saan. So nakita ninyo, ang gustong sabihin ng Panginoon, sa atin, ang banal na Eucharistia ay pagbibigay sa Diyos ng kakaunting meron ka. Hahatiin, ipamamahagi, at doon walang magugutom. Yung isang kapitan dito sa atin sa Valenzuela, nung makita niya yung mga tao, umiiyak siya. Hindi naman nakapaghanda. Wala naman talagang sapat na budget para dyan. Yung City Hall, hindi rin nakapaghanda kagad. Pero nakita niya yung pagtutulungan ng mga tao, pagbibigayan, pagiging magkakapatid. Di ba? Kaya hindi kagutuman ang problema sa atin sa material na bagay, kundi kagutuman sa banal na Eucharistia
na ang mensahe ay pagmamahal, na ang mensahe ay pagbibigay, na ang mensahe ay pagkakapatiran. Di ba? Tingnan mo sa barangay, kahit sa barangay, kakaunti lang naman ang nakatanggap ng tulong mula sa mula sa City Hall, mula sa barangay, mula sa pribadong tao. Pero nakita mo, walang napinsala masyado sa atin. Dahil nagtulungan. Yun ang sinasabi, yun ang diwa ng Eucharistia. Yung diwa ni Kristo, buhay sa atin ito dapat, no? Ang diwang ito, buhay sa atin. Kaya ngayon po ang isip-isipin natin, no? Maaaring pwede pang may dumating, wag naman, ng mga problema sa ating buhay. Pero yung pagtutulungan, yung pagmamahal sa isa't isa. Kahapon nga, nagpunta kami sa 10 may sakit. Alam namin nakakaunti yung ibibigay namin. Pero yung madalaw lamang sila, mahawakan lamang sila, makakwentuhan lamang sila. Yung mga may sakit na putol ang paa, puputulin ang paa, di ba? Nagdadialysis, ay nakangiti. Di ba? Yun yung pinakaano dito. Pinukaw ni Jesus ang pinaka-importante sa sangkatauhan. Na siya ay present sa Holy Eucharist, present sa pagkakapatiran at pagkakaibigan. Pagmamahalan ng bawat mga taong nandito sa daigdig na ito. So, yan po yung ating tignan. Meron ba tayong mga mahal sa buhay na hindi na natin kaysa? Hindi na tayo tumutulong, hindi na tayo nagmamahal. Tignan po natin. At dito sa ating barangay, no? Sinisikap ba natin na magtulungan, gumawa ng mga paraan para walang maiiwan, lahat masasalba? Ito yung diwa ng Eucharistia. Ako po tuwang-tuwa sa mga nasa barangay, sa mga taong nagtutulungan. Merong ilang dyan na nagluto kagad, nagbalot kagad ng maipamimigay. Sana yun ang ating makita. Huwag natin tignan yung ating kagutuman lamang. Pag tinignan mong ikaw ang gutom, ikaw ang nangangailangan, ikaw ang dapat tulungan, kapag yan ang nakita mo, lamang nawawala yung diwa na pinukaw sa atin ni Jesus sa istoryang ito. Istorya ng pagbibigay ng sariling buhay si Jesus sa banal na Eucharistia. Ang istorya ng pagbabahaginan at pagmamahalan. Huwag po nating isiping tayo ang may kulang. Tayo ang walang-wala. Kundi tingnan natin ang ating mga kapatid na may mas malaking mga suliranin sa kanilang buhay. Ang ating mga magulang, ang ating mga nakatatanda. Diba? Minsan ang kuri-kuripot mo sa mga lolo mo at lola, sa mga nanay mo, sa tatay mo, parang ikaw ang laging kulang, laging wala.
kahit meron. Laging nakareklamo. Laging sumisigaw. Di ba? Sumisigaw na wala ako. Kagawad, tulong. Kapitan, tulong. Mayor, tulong. Sa palagay mo, wala ka talaga. Ha? Huwag kang sigaw ng sigaw. Kundi tignan mo ang katabi mo, ang nanay mo, walang-wala. Ang kapatid mo, ang mga tao sa paligid mo. Huwag kang desperado sa iyong buhay. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi problema dito ang pagkain, hindi problema ang walang makain. Ang problema, tinatago nila ang kanilang baon. Ayaw nilang buksan ang kanilang baunan. Okay? So, yun po tingnan natin ang sitwasyon ng iba. Yun ang turo ni Jesus. Baka meron naman, tinatago mo lang, ayaw mo lang magbigay. Pagnilayan po natin yun. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, tayo'y umawit sa Panginoon ng alam kong may magagawa ang Diyos sapagkat Siya ang Diyos na palaging tumutulong sa atin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, iham natin ang awitin. Panginoon, gusto kong imulat ang aming mga mata, imulat mo ang aming mga mata na marami kang binigay sa amin, lalo na ang pagmamalasakit sa kapwa. Meron kang binigay na pag-ibig, meron kang binigay na pananagutan, meron kang binigay na pag-aliw sa iba. Meron kang binigay sa aming material, Panginoon. Meron kang binigay na magandang pamilya. Meron kang binigay na trabaho sa amin. Meron kang binigay na simbahan sa amin. Ang dami-dami naming dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Pero bakit ganito ang aming pag-uugali? Parang kulang pa rin, wala, salat. Parang napakalungkot namin. Totoo yan, Panginoon, dumaranas kami ng mga kalungkutan sa daigdig na ito.
Pero kung makikita namin yung iyong mga ibinigay, kaya din naman pala naming maging masaya na ibahagi ito sa iba. Kaya kami nalulungkot dahil ang nakikita namin ay ang sarili naming kagutuman, ang sarili naming pangangailangan na akala namin kaming punong-puno ng problema. Pero nung makita namin ang pamilya ay maraming may sakit, ang iba, yung iba'y nagdadialysis, yung iba'y nasa PGH, yung iba'y may cancer, yung iba'y nakakulong ang mahal sa buhay, yung iba'y nagkakaroon ng mental problem. Pero kami, ang nasa isip lamang namin, wala kami, kulang kami. Alam namin, ito'y gawa ng demonyo. Kaya iminulat mo sa amin sa pagbasa ngayon, ang mga kapagsapat sa mga pagkukulang namin, ang mga katighaw ng aming gutom at uhaw. Ikaw lamang, Panginoon. Kaya kami bumabalik sa banal na Eucharistia sapagkat ikaw lamang ibinibigay mo ang iyong sarili. Kaya Panginoon, salamat po. Nandito kami ngayong umaga. Sana ma-realize namin na napakabuti mo. Sinamahan mo kami sa ibang mga bansa, talagang winasaw ang mga bahay sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Pero kami, dumaan man kami ng maliliit na pagsubok, na basa ang aming mga gamit. Pero naramdaman namin, nandiyan ka, nagpapalakas ng aming kalooban. Kaya Panginoon, salamat po, iniligtas mo kami. Salamat po. At salamat po, marami sa amin walang karamdaman. Salamat po, walang malaking mga pagsubok. Pero kung meron man kaming problema ngayon, Panginoon, sana hindi namin to tignan na malaking kakulangan, na hindi na namin kayang tumulong dahil kami may problema. Inihahandog namin ang aming mga suliranin, ang aming mga problema, ang aming mga karamdaman sa umagang ito, sa paanan ng altar. Ikaw na ang bahala sa amin, sa aming mga dinaranas, sa aming mga karamdaman. Kaya inihiling namin yung aming mga dinalaw na may sakit at kami rin ngayon, inihiling namin, bigyan mo sila ng kaginawahan at kagalingan. Tulungan mo sila. Yung mga luha na tumutulo sa kanila dahil sa pagsapit ng mga kanilang mga problema, Panginoon, alisin mo ang mga luhang iyon. Ma-realize nawa nila na hindi mo sila iniiwan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinagdarasal namin ang aming barangay, Lawang Bato, Langka, at ang Punturin. Tulungan mo sila at gantihan mo sila ng mga kabutihan sa ginawa nilang pagmamalasakit at pakipagkapatiran sa mga taong nagkaroon ng problema sa panahon ng baha. Tulungan mo sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan palagi. Samahan mo kami. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Nakarating muli kami sa iyong tahanan. Salamat po sa mga pagliligtas mo sa amin. Salamat po sa biyaya. Purihin natin ang Panginoon.